Lalo pang lumakas ang bagyong Emong habang naging bagyo na rin ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, signal number 3 na sa ilang lugar dahil sa bagyong Emong. Saan at kailan ba magla-landfall ang bagyo? Yes, Jiggy, mabagal na kumikilos itong bagyong Emong at napatambay nga yan dito sa may West Philippine Sea. Ito ay huling namata ng pag-asa sa lying around 165 kilometers west ng Dagupan City. Dahil nga mabagal kumikilos yan, usually ang mga bagyo kapag nag-iiba ng direksyon o nagkakaroon ng sudden shift ng direksyon, yan po talaga ay bumabagol or nag-i-stationary. Pero yan po ay kumikilos na paitaas patungo dito sa direksyon ng Ilocos Region. So posibleng mamayang madaling araw hanggang early morning, yan po ay sumabit dito sa mga areas ng La Union or Ilocos Sur or pwede rin po mas mataas dito sa may area ng Ilocos Norte. At yan po ay sa ngayon nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Gigi? At Alvin, mas lalakas ba ang bagyong Emong bago tumama sa lupa? May pagkakataon pa yan, Gigi. Sa ngayon, ito ay nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso pang umaabot sa 165 km per hour. So napakadelikado na po niyan, especially doon po sa mga areas na dadaanan ng kanyang center or gitna kasi nandun yung ating pinakamalalakas na hangin. At since nga nagtatagal yan or nakatambay dito sa may West Philippine Sea, may pagkakataon pa yang kumuha ng lakas at enerhiya mula sa ating karagatan. Gigi. At yung bagyong Dante kahit nasa labas na ng PAR, ay may epekto pa ba ito sa bansa? Kaninang alas 2 ng hapon, nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Dante. Wala po yang direktang epekto sa ating bansa, pero may epekto po yan sa ating habagat at sa pagkilos ng Emong. Sa ngayon, yan pa ay humihila pa rin ang ating habagat or southwest monsoon at habang kumikilos rin yan, pataas, papunta dito sa southern portion ng Japan, yan po ang susundan o pupuntahan nitong bagyong Emong. Gigi? At itong na-monitor na LPA sa labas ng PAR, may chance ba itong pumasok sa ating bansa? Gigi, itong low pressure area na nasa labas ng PAR ay naging bagyo na nga at sa ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso yan umabot sa 80 km per hour. Yan ay nabigyan ng international name na Crosa. Ito ay nasa layong around 2,055 kilometers east ng southeastern Luzon, dyan po sa may Bicol region. Ito po sa ngayon ay hindi natin inaasahan pang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero maaari ang bumaybay ng napakalapit dito sa ating kanto ng ating PAR line. Gigi? Yan pong ulat ni News 5 weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.